Isang taon mula ngayon, makikita niyo akong nakatayo sa tuktok ng tagumpay habang ang mga taong sumira sa akin ay nagmamakaawa sa putikan. Ninakaw nila ang aking korona, ginupit ang aking danggal, at itinuring akong basura dahil lamang sa ambisyon at pagnanasa. Ngunit hindi nila alam, ang bawat hibla ng buhok na nalagas sa sahig ng silid na yon ay magsisilbing lubid na bibigti sa kanilang mga leeg. Ako si Cassandra Villamor, at ito ang simula ng kanilang katapusan. Hindi na siya bagay sa brand natin, Vince. Masyado na siyang losyang at mataba dahil sa pagbubuntis na yan. Look at her. She's returning to her Quiapo roots. It's time we replace the CEO with someone more vibrant. Someone like me. Ang boses na iyon, matinis, mapang-uyam at puno ng lason. Kilala ko ang boses na yon. Kay Elise yon, ang tanyag na beauty influencer na tinuring kong kaibigan at mukha ng aking kumpanya. Ngunit ang mas masakit ay ang boses na sumagot sa kanya. Ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking negosyo. Hayaan mo lang, Elise. Konting tiis na lang. I'm just waiting for the right moment to squeeze her out. Kapag nakuha na natin ang patent ng bagong hair serum, we'll sell the company and leave her with nothing but her pregnancy hormones. Magtiwala ka sa akin, love. Nandilim ang aking paningin. Ang hawak kong velvet box na naglalaman ng isang pares ng sapatos na pangsanggol ay tila naging kasing init ng baga. Narito ako sa labas ng aming home office sa aming kondo sa Makati, handa sanang isorpresa si Vince para sa aming anniversary. May dala pa akong masayang balita. Ang himalang hinihintay namin sa loob ng 7 taon. Buntis ako. Sa wakas, magkakaroon na kami ng anak. Ngunit ang regalong dapat ay simbolo ng aming bagong simula ay tila naging abo sa aking palad. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi ko kontrolado. Parang may humukay ng malalim na butas sa aking sikmura at doon ibinuhos ang lahat ng lamig ng mundo. Nanigas ang aking mga paa sa kinatatay, yan ko, hindi ako makahinga. Ang bawat salitang binitawan ni Vince ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa aking dibdib. Ang lalaking tinulungan ko noong wala pa siyang pangarap. Ang lalaking ginawa kong katuwang sa bawat livestream noong naditinda pa lang ako ng langis ng niyog sa bangketa ng Quiapo. Siya ang mismong humuhukay ng libingan ko. Diyos ko, bakit? Bakit na yun pa? Bakit sa gitna ng biyayang ito na ibinigay mo? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain ang pintong yon at sampalin silang dalawa hanggang sa mawala ang kanilang mga nisi. Ngunit ang aking katawan ay tila naging estatwa ng pait. Ang aking mga luha ay mabilis na pumatak, mainit at walang tigil, ngunit walang tunog na lumalabas sa aking bibig. I felt my internal world crumbling, piece by piece, like a building hit by an earthquake. Vince, make sure she signs a production waiver tomorrow. Dagdag pa ni Elise na may kasamang malanding tawa. Sabihin mo, it's for her own protection while she's on leave. After that, we'll trigger the recall issue. No one will trust a CEO whose own products cause hair loss. Narinig ko ang tunog ng kanilang paghalik. Isang mahaba at madamdaming halik na dapat ay sa akin lang ibinibigay ni Vince. Dun ako natauhan. Sa gitna ng matinding pait, isang maliit na kislap ng galit ang sumiklab sa aking puso. Hindi ako pwedeng mamatay sa sakit na yon. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Kailangan kong protektahan ang pinaghirapan ko. Dahan-dahan. Dinala ko ang aking nanginginig na kamay sa aking tiyan. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng kinabukasan dahil lang sa isang amang walang utang na loob. Aatras na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Hindi ako nakapagtago. Doon, sa tapat ng pintuon, ay nakatayo si Vince. Ang kanyang polo ay medyo gulo at ang kanyang mga labi ay may bakas pa ng matingkad na lipstick ni Elise. Sa likod niya, nakaupo si Elise sa ibabaw ng table ko. Ang table na pag-aari ko, na may hawak na baso ng wine. Casey, kanina ka pa ba diyan? Ang boses ni Vince ay agad na nagbago. Mula sa pagiging mapanlinlang, naging malambing ito na tila ba wala siyang ginagawang masama.
Lalapit sana siya upang hawakan ang balikat ko, ngunit bago pa niya ako madampi, mabilis akong lumayo. I forgot something in the car, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay basag, parang tuyong dahon na natapakan. Hindi ko kayang tumingin sa kanyang mga mata dahil baka makita niya ang apoy ng put na nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Are you okay, love? You look pale, sabi ni Vince, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ang box na hawak ko. Ano yung hawak mo? Ito na ang pagkakataon ko. Pwede ko siyang kumprontahin. Pwede kong sabihing alam ko na ang lahat. Ngunit naalala ko ang sinabi nila tungkol sa patent at sa waiver. Kapag nalaman niyang alam ko na, mas bibilisan nila ang kanilang plano. Wala ito. Sample ng bagong packaging, pagsisinungaling ko. Mabilis kong isinilid ang box sa aking bag. Doon ko ginawa ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Isang desisyong alam kong babago sa takbo ng aming mga buhay. Sa halip na umiyak at magmakaawa, tumalikod ako at naglakad patungo sa aking study room. Doon, mabilis kong binuksan ang maliit na vault sa ilalim ng aking mesa. Kinuha ko ang orihinal na hard drive na naglalaman ng lahat ng formulation ng Villamor Organics, ang tanging kopya na hindi pa naa-access ni Vince. Ito ang puso ng kumpanya. At ito ang unang bagay na kukunin ko sa kanila. Paglabas ko, sinalubong ako ni Vince. Cassie, kailangan nating pag-usapan ng livestream bukas. Elise and the team are ready. You just need to sign these documents before the broadcast. Para ito sa ikabubuti ng pamilya natin. Lalo na't balak na nating magkaanak, di ba? Ang kapal na mukha niya. Ginamit pa niya ang pangarap naming magkaanak para lang makuha ang gusto niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na baka nababasa ko ang kanyang isip. Ngunit numiti ako ng pilit, isang meeting kasing pait ng lason. Sige Vince, I'll sign it tomorrow. After the live stream, sabi ko. Inabot ko ang aking cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero habang naglalakad palayo. Ache Ramos? This is Cassie. I need to see you now. Bring the divorce papers and a private investigator. We have a war to win. Ang bawat piraso ng basag na salamin sa aking isipan ay nagpapakita na isang bahagi ng aking sarili na kailangan ko ng ibaon. Ang Cassie na bulag sa pag-ibig, ang Cassie na handang ibigay ang lahat para sa utang na loob, ay namatay na kagabi sa labas ng pintong yon. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng tokador ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak, at isang CEO na hindi papayag na manakawan ng korona sa sarili niyang kaharian. Ang init ng sikat ng araw na tumatago sa bintana ng aming kwarto ay nagbigay ng pekeng pakiramdam ng kapayapaan. Naramdaman ko ang paglubog ng kotsyon sa aking tabi. Gumapang ang isang pamilyar na kamay sa aking baywang. Good morning, love. Malambing na bulong ni Vince sa aking tainga. Ang kanyang hininga na pumupukaw sa aking balat ay nagdulot ng matinding pandidiri sa aking sikmura, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Humarap ako sa kanya at nagbigay ng isang tipid na ngiti. Good morning, sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses. Humalik siya sa aking isang kilos na ginagawa niya araw-araw sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Dati, ang halik na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang mundo. Ngayon, pakiramdam ko ay hinahalikan ako ni Judas. Naganda ako ng breakfast. You need your strength, lalo na ngayon. Sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Listen to me, love. Alam kong stress ka sa board meeting next week. I've been thinking, baka panahon na para mag-step back ka. Let me handle the operational stress. Para sa pamilya natin ito, Cassie. Para makapag-focus ka sa pagbuo ng sarili nating pamilya. Ang salitang pamilya na lumabas sa kanyang bibig ay parang lason na unti-unting kumakalat sa hangin. Ginagamit niya ang kahinaan ko, ang pangarap naming magkaanak, upang manipulahin ako. Gusto niyang mag-step back ako para mas madali nilang ibenta ang kumpanya sa foreign investors na walang laban mula sa akin. Pag-isipan ko, Vince, alam mo namang ang Villamor Organics ang unang naging anak ko. I need to make sure the transition aligns with our core values.
Seryoso kong sagot. Ginagamit ang aking business tone upang itago ang panginginig ng aking kalamnan. Mumiti siya. Tila nakumbinsi na nasa ilalim pa rin niya ang aking isipan. Tumayo siya at naglakad patungo sa banyo. Nang marinig ko ang patak ng tubig mula sa shower na tumatama sa mga baldosa, mabilis akong bumangon. Eto na ang pagkakataon ko. Pumunta ako sa kanyang study table at binuksan ang kanyang leather briefcase. Nandun ang mga dokumento na pilit niyang pinapapirmahan sa akin mamaya. Binasa ko ang bawat pahina. Sa ibabaw, mukha itong simpleng production waiver. Ngunit nang tingnan ko ang nakapaloob na annex report para sa susunod na batch ng ating premium hair serum, nanlaki ang aking mga mata. Ang supplier code para sa organic virgin coconut oil. Ang mismong sangkap na nagmula pa sa orihinal na recipe ng aking ina sa Quiapo ay iniba. Sa halip na ang aming trusted farm sa Quezon Province, isang familiar na chemical company name ang nakasulat dun. Gumagamit sila ng murang synthetic substitute na naglalaman ng mataas na antas ng harsh sulfates. Ito ang ibig sabihin ni Elise. Sinadya nilang palitan ng formulasyon para magdulot ng reaksyon sa anit na mga gagamit. Sisirain nila ang produkto. Isisisi sa kapabayaan ko bilang CEO dahil buntis ako at hindi nakatutok, at gagamitin yon para patalsikin ako sa board. Diyos ko po! Ganito ba sila kaganid? Handa nilang isakripisyo ang kalusugan ng libu-libong kababaihan, pati na ang danggal ng pangalan ng nanay ko, para lang sa pera at kapangyarihan? Binalik ko ang mga papeles sa eksaktong pwesto nito bago pa man matapos ang shower ni Vince. Buong araw akong nagpanggap. Pumasok kami sa opisina, ngumiti ako sa mga empleyado at nakipag-usap ako kay Elise na tila ba hindi ko alam na siya ang ahas na nakapulupot sa lieg ng asawa ko. Ang bawat plastic ng ngiti ni Elise ay sinuklian ko ng mas matamis na ngiti. Kung akala nila ay sila ang nagkokontrol ng laro, nagkakamali sila. Pagsapit ng gabi, umuwi kami sa kondo. Nakaupo ako sa gilid ng kama, tahimik na nagbabasa ng isang libro habang ang isip ko ay nagpaplano ng mga susunod kong hakbang. Kailangan ko munang kumpirmahin ang pagbabago sa warehouse bago ako gumawa ng legal action. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Vince, may daladalang isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay maamo, ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay halos perpektong umarte. Here, love. Uminom ka muna para makatulog ka ng maayos. Sabi niya dahan-dahang inilalapag ang baso sa bedside table. Kailangan ninyo maging malusog ng baby natin. Timitigan ko ang gatas. Napakaputi, napakalinis tingnan. Inabot ko ang baso, naramdaman ang init nito na tumagos sa aking malamig na palad. Salamat, Vince. Ang swerte ko talaga at ikaw ang naging asawa ko. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mumiti siya na malapad. Kahit ano para sa iyo, Cassie. Sige na, inumin mo na. Ibinaba ko ang aking paningin sa baso. Hahawakan ko na sana to upang itapat sa aking mga labi. Nang mapansin ko ang isang maliit na detalye na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa kailaliman ng puting gatas, may mga maliliit na kumpol ng pulbos na hindi tuluyang natunaw. Isang puting pulbos na lumulutang-lutang, nagtatago sa ilalim ng inumin na inihanda ng asawa ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tiningnan ko si Vince, na ngayon ay tahimik na naghihintay, nakatitig sa aking mga labi, inaabangan ang bawat paglunok ko. Tinitigan ko si Vince, na ngayon ay tahimik na naghihintay, nakatitig sa aking mga labi. Inaabangan ang bawat paglunok ko. Ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod nito ay ang anino ng isang halimaw na handang lamunin ang aking buong pagkatao. Ilang pulgada na lamang ang layo ng baso sa aking bibig. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura, hindi dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa matinding pandidiri. Pilit kong ibinuka ang aking mga labi, ngunit bago pa man dumampi ang gatas, mabilis kong tinakpan ang aking bibig gamit ang aking bakanteng kamay. Vince,
Masusuka ako. Garalgal kong sabi. Mabilis kong ibinaba ang baso sa side table at tumakbo papasok sa banyo. Narinig ko ang pagkagulat sa kanyang boses, ngunit hindi ko na siya nilingon. Ikinandado ko ang pinto. Pagharap ko sa lababo, doon ko ibinuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko. Nanginginig ang aking mga tuhod, kaya napakapit ako sa marmol na lababo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang babaeng malapit nang mawala ng lahat kung hindi siya lalaban. Binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang tubig upang takpan ang tunog ng aking paghikbi. Alam kong hindi gatas ang ipapainom niya sa akin. Pampalaglag ba yon? O pampatulog para mas madali niyang makuha ang aking fingerprint sa mga dokumento? Diyos ko po, ganito ba kabilis itapon ng 7 taong pagsasama para sa pera? Nagbuhos ako ng malamig na tubig sa aking mukha at huminga ng malalim. Kailangan kong maging matapang. Paglabas ko, nakita kong nakatayo si Vince sa labas ng banyo, mukhang dismayado, ngunit mabilis na nag-iba ng reaksyon. Are you okay, love? Sumama ba ang pakiramdam mo? Paano yung gatas? Tanong niya, nakatingin sa baso na naiwan sa mesa. I'm sorry, Vince. Baka dahil sa hormones. Hindi ko kayang uminom ng kahit ano ngayon. Matamlay kong sagot, umaarte na tila ng hihina. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat bago siya napilitang tumango at inayos ang aking kumot. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina habang tulog pa si Vince. May isang bagay na matagal na gumugulo sa isip ko. Kung handa siyang palitan ng mga sangkap ng aming produkto para pabagsakin ako, ano pa ang mga ginalaw niya nang hindi ko alam? Binuksan ko ang aking secured computer at pumasok sa restricted financial files ng kumpanya. Dumiretso ang aking mga mata sa account ng pondo ni Inay, ag scholarship fund na itinayo ko gamit ang pangalan ng aking yumaong ina para sa mga batang mahihirap sa Quiapo. Ito ang pinakasagrado sa akin. Ito ang utang na loob ko sa mga taong sumuporta sa akin nung naglalako pa lamang ako ng langis ng niyog sa bangketa. Nang bumukas ang pahina ng balanse, tumigil ang pagtibok ng aking puso. Wala na. Ang milyon-milyong pisong pondo na inipon ko sa loob ng maraming taon ay simaid. Nawala. Mabilis kong tiningnan ang transaction history. Ang pera ay paunti-unting inilipat sa isang dummy marketing agency sa loob lang 6 na buwan. At nang hanapin ko ang pangalan ng kumpanyang yon sa database, lumabas ang pangalan ng nag-iisang incorporator, Elise Villanueva. Ginamit ng asawa ko ang pera ng mga batang mahihirap, ang perang ipinangalan sa patay kong ina, para bilhan ng mga designer bags at bayaran ang luho ng kanyang kabit. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na kumukuha ng hangin. Parang may pumulupot na tinik sa aking lalamunan. Hindi lang niya ako niloko, binaboy niya ang alaala ng aking ina. Ang galit na naramdaman ko kagabi ay naging isang malamig at matalim na yelo. Wala nang puwang ang pag-iyak. Kailangan nilang magbayad. Ngunit bago pa man ako makatawag kay Ate Ramos, isang malakas na komosyon ang nagpabalik sa akin sa realidad. Lumapit ako sa malaking salamin ng aking opisina na nakaharap sa kalsada ng Makati. Sa ibaba, sa mismong entrance ng Villamor Organics Building, nagkukumpulan ang 12-dosenang mga kababaihan. May hawak silang mga karatula at sumisigaw. Nakikipagtulakan sila sa mga security guards. Kahit nasa mataas na palapag ako, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Binuksan ko ang TV monitor sa aking opisina at inilipat sa news channel. Doon ko nakita ang ngalapitang kuha. Ang mga babaeng nagpoprotesta ay umiiyak, ipinapakita ang kanilang mga anit na may mga kalbo at pulang patse. Sinira ng Villamor Organics ang buhok namin. Hustisya! Basa ko sa isa sa mga karatula. Ito na ang sinasabi nilang plano. Inilabas na nila ang batch ng fake formula sa merkado at mabilis itong sumira sa mga mamimili. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang notification mula sa social media. Naka-live si Elise. Pinindot ko ang video. Nakaupo si Elise sa isang puting sofa, walang make-up, magulo ang buhok, at panay ang punas ng tissue sa kanyang mga peking luha. Sabi niya, boses na nanginginig sa harap ng milyon-milyong viewers.
Mga sissy, my heart is breaking right now. I trusted Villamor Organics. I put my face on it. Pero mukhang napabayaan na ng CEO natin ang quality control. Naiintindihan ko na she's going through a lot in her personal life and her pregnancy, pero we cannot compromise your safety. I stand with the victims. I demand accountability from Cassie Villamor. Ibinagsak niya ang lahat ng sisi sa akin. Ginamit niya ang aking pagbubuntis para palabasin na naging iresponsable ako habang nagkukunyari siyang tagapagtanggol ng mga biktima na siya mismo ang lumason. Napakagaling nilang umarte. Pinapanood ko kung paano unti-unting winawasak ng mga komento ang aking pangalan. Sinasabi ng mga tao na dapat akong makulong, na dapat akong tanggalin sa kumpanya. Nanginig ang aking mga palad, handa nang lumabas para harapin ng media. Nang biglang tumawag ang kapatid kong si Jojo, agad ko itong sinagot. Ate! Ate, tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Ang boses ni Jojo ay basag na basag, punong-puno ng matinding takot. Kasunod ang tunog ng mga gamit na binabasag sa background. Napatayo ako. Jojo? Ano nangyayari? Nasaan ka? Ate, may utang ako sa kasino. Malaki ate. Kinuha na nila ang sasakyan ko at sabi nila kapag hindi ako nakapagbayad na yung araw, kukunin na nila ang buhay ko. Ate, nagmamakaawa ako, ayokong mamatay. Parang pinupukpok ng martil, ang aking utak sa dami ng nangyayari. Magkano ba yan, Jojo? Magpapadala ako ng pera ngayon. Wala na raw silang tatanggihin tseke, ate. Umiiyak niyang putol sa akin. Pero nakausap ko si Kuya Vince. Sabi ni Kuya Vince siya na raw ang bahalang makipag-usap sa kanila at mag-settle ng lahat ng utang ko. Ate, may mga tao si Kuya na pwedeng tumulong sa akin. Bumagal ang ikot ng mundo ko. Si Vince? Paano nalaman ni Vince ang tungkol dito? Ate, please! Pagmamakaawa ni Jojo, ang boses ay tila lumuluhod sa aking harapan. Sabi ni Kuya Vince, tutulungan niya ako. Basta, pirmahan mo lang daw yung power of attorney na ibinigay niya sa'yo kaninang umaga. Ibigay mo na sa kanya ang kontrol sa kumpanya, ate. Parang awa mo na. Pamilya tayo, di ba? Mas mahalaga ba ang posisyon mo kaysa sa buhay ng sarili mo kapatid? Natahimik ako. Ang hangin sa aking baga ay tila ninakaw. Pamilya. Ginamit ng demonyo ang utang na loob at ang pagmamahal ko sa pamilya para i-hostage ako. Kung hindi ako pipirma at ibibigay ang lahat ng pinaghirapan ko, hahayaan niyang patayin ang kapatid ko. Ang bawat pilit na paghinga ko ay tila sumusugat sa aking lalamunan habang nagmamaneho ako patungo sa main studio ng kumpanya. Nasa passenger seat ang isang folder. Sa loob nito ay ang dokumentong isinukuko ang aking kaluluwa. Ang power of attorney na nagbibigay kay Vince ng buong kontrol sa Villamor Organics. Pinirmahan ko ito gamit ang nanginginig na kamay dahil wala akong pagpipilian. Ang buhay ng kapatid kong si Jojo ang nakataya. Pagdating ko sa basement parking, sinalubong agad ako ng dalawang matipunong lalaki na kilala kong tauhan sa warehouse ni Vince. Hindi silang umiti. Hinawakan nila ang magkabilang braso ko at halos kinaladkad ako patungo sa private elevator. Wala akong nagawa, kundi sumunod. Pumasok kami sa VIP dressing room kung saan gaganapin sana ang aking public apology livestream. Pagbukas ng pinto, isang nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa akin. Nakatayo si Vince sa gitna ng kwarto. Inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Sa gilid, nakaupo si Elise sa ibabaw ng vanity table. Nakadekwatro siya. May hawak na isang pares ng mahaba at matalim na gunting na pangsalon. Pinaglalaruan niya ito gamit ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa akin ng may mapang uyam na ngisi. Sa likuran nila ay 3 empleyado ng kumpanya, mga taong pinasweldo ko at tinulungan ko, ngunit kayon ay nakatayo dun, tahimik na kumakampi sa mga demonyo. Bumagsak ang pinto sa aking likuran. Kinandado ito ng mga tauhan ni Vince. Nasaan ang kapatid ko? Malamig at mariin kong tanong, pinipilit itago ang kaba sa aking dibdib. Ibinagsak ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Heto na ang gusto mo.
Pinirmahan ko na. Ngayon, tawagan mo ang mga tao mo at pakawalan niyo si Jojo. Kinuha ni Vince ang folder. Tiningnan niya ang pirma ko at isang malapad, nakakakilabot na naiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Wala na ang maamong mukha ng asawang nag-aalala. Wala na ang maskara. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangrong halimaw na pinataba ko sa sarili kong dugo at pawis. Inilabas niya ang kanyang telpono, nagdial at ni-loudspeaker ito. Pakawalin niyo na ang bata. Bayad na ang utang niya. Utos ni Vince. Narinig ko ang boses ni Jojo sa kabilang linya, umiiyak at nagpapasalamat, bago pinatay ni Vince ang tawag. Tumingin siya sa akin. See? I told you, love. I always take care of family. Madali naman pala tayong magkausap. Kailangan ko lang palang gamitin ang kahinaan mo. Nakaramdam ako ng matinding pagnanasang isumpa siya, ngunit kinagat ko ang aking labi. Ligtas na si Jojo. Yon ang mahalaga ngayon. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa pinto. Aalis na ako. Ibigay niyo sa media ang gusto nilang statement, tutal nakuha niya na ang kumpanya. Matigas kong sabi. Ngunit bago ko pa mahawakan ng doorknob, hinarangan ako ng 2 tauhan. Hinarap ko si Vince. Ano pa bang kailangan mo? Nakuha mo na ang lahat. Tumawa si Elise, isang matinis na halahak na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tumalon siya mula sa pagkaupo sa vanity table at naglakad palapit sa akin dahan-dahan. Ang gunting na hawak niya ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Hindi pa tayo tapos, Cassie? Sabi ni Elise. Ang mga mata ay puno ng ingit at galit na matagal niyang kinimkim. Nasa labas ang media. Nasa labas ang mga biktima ng produkto mo. Nagwawala sila dahil nasira ang mga buhok nila. Kailangan nila ng hustisya at hindi sapat ang isang piraso ng papel. The public wants blood. They want to see a ruined CEO taking accountability. Nangunot ang aking no. Wala akong kinalaman sa pagkasira ng mga produkto. At alam niyo yan, kayo ang nagpalit ng formula. Oh, shut up, Cassie. Malamig na putol ni Vince. Tumango siya sa 2 tauhan sa aking likuan. Bago pa ako makapanlaban, hinawakan ng 2 lalaki ang aking mga braso. Pilit nila akong iginapo sa isang upuan sa harap ng malaking salamin. Nagpupumiglas ako. Sinubon kong sipain ang isa sa kanila. Ngunit naalala ko ang batang dinadala ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng marahas na galaw na makakasakit sa aking sinapupunan. Tumigil ako sa pagwawala at mariing ipinikitikit ang aking mga mata. Pinoprotektahan ng aking tiyan. Bitawan niyo ako! Boses ko ay nag-uumapaw sa pot. Vince, buntis ako! Huwag mong hayaang saktan nila ako! Lumapit si Vince, yumuko at tinitigan ang mukha ko sa salamin. Walang mananakit sa baby natin, Cassie. We are just going to fix your image. Masyado nang perpekto ang tingin mo sa sarili mo. Masyado nang mataas ang lipad mo. Pumuwesto si Elise sa aking likuran. Hinawakan niya ang aking mahaba, makapal, at itim na buhok. Ang buhok kong hanggang baywang, ang buhok na ginawa kong logo ng Villamor Organics. Ito ang korona ko. Ito ang alaala ng aking ina, ang buhok na araw-araw niyang sinusuklay at nilalagyan ng langis ng niyog noong mga panahong naghihirap pa kami. Ang ganda ng buhok mo, Sissy. Bulong ni Elise sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Pero kasinungalingan ito, di ba? Paano ka paniniwalaan ng mga taong napanot kung ikaw mismo perpekto ang buhok? We need to show them that you share their pain, that you are stepping down in shame. Nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang lamig ng bakal na dumampi sa likod ng aking leeg. Huwag, nanginginig kong bulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang totoong takot. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa aking dignidad. Vince, parang awa mo na. Huwag ang buhok ko. Hindi sumagot si Vince. Humalukip-pip lamang siya at pinanood ang lahat. May malamig na kasiyahan sa kanyang mga mata. Narinig ko ang tawanan ng mga empleyadong traidor sa likuran. Naramdaman ko ang paghiwa ng matalim na metal sa bawat hibla ng aking buhok. Ang tunog ng pagputol ay tila dumudurog sa mismong kaluluwa ko.
Isang makapal na kumpol ng aking buhok ang nahulog at dumapo sa aking mga hita. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Walang habas na ginupit ni Elise ang aking buhok. Hindi pantay, marahas, at puno ng put. Ramdam ko ang pagbatak niya sa aking anit sa bawat pagkumpas ng gunting. Ang mga itim na hibla na pinag-ingatan ko ng ilang dekada ay bumagsak sa puting baldosa, nagmukhang mga patay na ahas na walang buhay. Sa bawat pagbagsak ng aking buhok, pakiramdam ko ay pinupunit ang pagkatao ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw at magmakaawa na itigil na nila. Naramdaman ko ang pamumuo ng mga luha sa aking mga mata, nagbabadyang tumulo. Ngunit nang magtama ang paningin namin ni Vince sa salamin, nakita ko ang paghihintay niya sa aking pagbagsak. Gusto niyang makita akong gumagapang. Gusto niyang makita akong nawasak. Kinagat ko ang loob ng aking pisingi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Hindi ako iiyak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong nakaluhod. Nilabanan ko ang panginginig ng aking katawan. Tinitigan ko ng maigi ang aking sarili sa salamin habang unti-unting nawawala ang aking korona. Tatapakan niyo ako ngayon. Pero tandaan niyo, ang babaeng tinatapakan niyo ay hindi nababangon bilang isang biktima. Babangon ako bilang isang berdugo. Makalipas ang ilang minuto, umatras si Elise. Ibinagsak niya ang gunting sa ibabaw ng vanity table. Hiningal siya. Tila napagod sa sarili niyang kalupitan. Binitawan ng 2 tauhan ang aking mga braso. "Look at you!" Nandidiring sabi ni Elise habang pinagmamasdan ang ginawa niya. "Ang dugyot mo na ulit! Bagay sa'yo! Bumalik ka na sa kung saan ka nararapat." Ang buhok ko ngayon ay hanggang panga na lamang. Gulo-gulo, may mga parteng mas maikli kaysa sa iba. Tila kinagat ng aso. Ang hitsura ko sa salamin ay isang babaeng pinagkaita ng danggal, isang biktima ng karahasan. Lumapit si Vince, kinuha ang folder na naglalaman ng dokumento. "Start the live stream, Elise. Let the world see the fallen CEO. Tapos na ang oras mo, Cassie." Dahan-dahan, ikinuyom ko ang aking mga palad. Tumingala ko at huminga ng malalim. Sa halip na magtakip ng mukha, o kumagulgol sa sahig tulad ng inaasahan nila, dahan-dahan akong tumayo. Pinagpagan ko ang mga hibla ng buhok na natira sa aking damit. Itinaas ko ang aking baba at inayos ang pagkakabagsak ng aking balikat. Tiningnan ko ang mga kalat na buhok sa sahig at pagkatapos ay tinitigan ko silang dalawa ng may nagyayelong kalmado. "Salamat," malamig kong sabi, ang boses ay walang bakas ng pag-iyak. Mas gumaan ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano ko naihakbang ang aking mga paa palabas ng gusali ng Villamor Organics. Nang bumukas ang mga salamin na pinto, tila sumabog ang impyerno. Sumalubong sa akin ang nakakabinging sigawan ng mga nagpoprotesta at ang kislap ng mga kamera ng media. Wala akong mga bodyguard. Walang Vince na nakahawak sa aking baywang upang protektahan ako. Humarap ako sa madla ng nag-iisa, dala-dala ang peklat ng aking kahihiyan. Ang aking gulo-gulo, bungi-bunging buhok na tila kinagat ng aso. "Sinong Aling?" Sigaw ng isang ginang habang iwinawagayway ang isang bote ng aming hair serum. "Sinira mo ang buhok namin! Paano mo nasikmurang gawin ito habang nagdadalang tao ka?" Ang bawat salita nila ay parang bato na tumatama sa aking mukha. Gusto kong sumigaw na hindi ako ang may sala, na ang lalaking nagpapanggap na mabuting asawa sa itaas ng gusaling, yon ang tunay na demonyo. Ngunit alam kong walang maniniwala sa isang CEO na mukhang nawawala sa katinuan matapos ideklara ng sarili nitong kumpanya na nag-resign siya dahil sa mental instability. Yumuko ako at pinilit na makadaan sa gitna ng galit na mga tao, mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Sumakay ako sa isang nagbaraang taxi, hindi na nag-abala pang kunin ang aking sariling sasakyan. "Sa Antipolo po, kuya," garalgal kong utos sa driver. Buong biyahe, nakatingin lamang ako sa labas ng bintana habang binabaybay namin ang paahon at paikot na kalsada ng Antipolo. Dito,
Sa isang tagong lupa na binili ko mula sa unang malaking kita ng kumpanya, nakatayo ang isang simpleng bahay na pinaligiran ng mga puno. Ito sana ang magiging rest house namin ni Vince, ngunit ngayon, ito ang aking naging taguan. Pagbaba ko ng taxi, sinalubong ako ng malamig na ihip ng hangin na nagmula sa mga puno ng mangga at mahogani. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang pumuno sa aking ilong. Ikinandado ko ang pinto at isinara ang lahat ng bintana, tila ibinabarang ang buong mundo sa labas. Sa sandaling marinig ko ang pag-click ng huling kandado. Tila gumuho ang pader na nagpipigil sa aking emosyon. Bumigay ang aking mga tuhod. Napasubsob ako sa malamig na sahig na gawa sa makintab na kawayan at doon, ibinuhos ko ang luhang pinipigil ko pa kanina. Isang paghikbi ang kumawala sa aking lalamunan, sinundan ng isang hagulgol na tila nagmula sa pinakailalim ng aking kaluluwa. Wala nang makakarinig sa akin dito. Wala nang huhusga. Niyakap ko ang aking sarili, nakabaluktot sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Naramdaman ko ang hapdi sa aking anik kung saan marahas na hinila at ginupit ni Elise ang aking buhok. Ang buhok na pilit inalagaan at araw-araw sinusuklay ng aking yumaong ina noong nabubuhay pa siya. Gumapang ako patungo sa maliit na altar sa kanto ng sala. Nakatayo roon ang isang lumang imahe ng Santo Niño at isang kahoy na krusipeho. Ang tanging mga alaala na nakuha ko mula sa aming maliit na kwarto sa Quiapo bago kami lumipat sa Makati. Tumingala ako sa mukha ng Diyos. Ang paningin ko ay malabo dahil sa walang tigil na pagluha. Diyos ko po! Pabulong kong panalangin, ang boses ko ay basag at nahihirapan. Bakit po ganito? Ibinigay ko naman ang lahat. Nading mabuti akong asawa. Nagpakumbaba ako para sa pamilya ko. Bakit kailangan kunin nila ang lahat ng pinaghirapan ko? Bakit kailangan nilang sirain ang pagkatao ko? Hinaplos ko ang aking tiyan. Naramdaman ko ang isang mahinang pintig, isang paalala ng buhay na umaasa sa akin. Paano ko palalakihin ang anak ko sa ganitong kalagayan? Wala akong trabaho, sira ang pangalan ko, at ang asawa ko ang mismong nagbaon sa akin sa hukay. Gusto kong sumuko. Gusto kong isuko na lamang ang lahat sa salitang bahala na. Ngunit tuwing naiisip ko ang kinabukasan ng inosenteng batang ito, nagliliyab ang galit sa aking dibdib. Lumipas ang ilang oras, ang aking mga luha ay natuyo at napalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam. Tumayo ako mula sa sahig, ang mga binti ay nangangawit ngunit pilit kong pinatatag. Kailangan kong magpalit ng damit. Naglakad ako patungo sa isang lumang baul sa ilalim ng bintana kung saan nakatago ang mga lumang gamit at damit ng aking ina. Habang naguhalongkat ako ng maisusuot, may nahawakan ang aking mga daliri sa pinakailalim na bahagi ng baul. Isang bagay na nakabalot sa kupas na telang katsa. Kinuha ko ito at maingat na binuksan. Isa itong lumang kwaderno, ang pabalat ay yari sa asul na karton, at ang mga pahina ay nanilaw na sa paglipas ng panahon. Sumingaw mula rito ang amoy ng pinatuyong sampagita. Ito ang talaarawan ni nanay. Dito niya isinusulat ang bawat panalangin at bawat orihinal na resipe ng panggamot gamit ang halamang gamot nung nagtitinda pa kami sa bangketa. Naupo ako sa gilid ng kama at binuklat ang mga pahina. Tila hinahaplos ng bawat salita ng aking ina ang aking sugatang puso. Binasa ko ang kanyang mga paalala na huwag kalimutan ang pinanggalingan at kung paano man indigan sa oras ng pagsubok. Habang inililipat ko ang mga pahina patungo sa pinakadulo, tumigil ang aking paningin sa isang pahinang nakatupi at selyado. Dahan-dahan ko itong binuksan, nanlaki ang aking mga mata sa nabasa ko. Hindi ito isang ordinaryong recipe. Sa itaas, nakasulat ang para sa bagong pagsibol, katas ng gugu, aloe vera at luyang dilaw. Binasa ko ang mga proseso at formulasyon. Ito ay isang hair serum formula na mas mabisa, mas puro, at may kakayahang magpatubo at magpagaling ng mga nasirang anit sa loob lamang ng napakaikling panahon.
Isang sekreto na hindi ko kailanman isinama sa corporate database ng Villamor Organics dahil mahigpit na sinabi ni nanay noon na ito ay ilalabas lamang sa panahong kailangang-kailangan ng himala. Hinawakan ko ng mahigpit ang kwaderno at inilapit ito sa aking dibdib. Ang labis na pighati sa aking mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matalim na determinasyon. Ninakaw ni Vince ang aking kumpanya. Ginamit niya ang pera ng aking ina para sa luho ng kanyang kabit. Sinira niya ang mga produkto ko at pinahiya ako sa buong bansa. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamalakas na sandata para pabagsakin siya ay narito ngayon sa aking mga kamay. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Gulo-gulo pa rin ang aking maikling buhok, ngunit ngayon, hindi ko na nakikita ang isang biktima. Nakikita ko ang isang ina na magbabangon at magtatayo ng sarili niyang imperyo mula sa abo. Akala niyo nakuha niyo na ang lahat. Bulong ko habang unti-unting sumilay ang isang malamig ng ngiti sa aking mga labi. Pero hindi niyo pa nakikita ang totoong lakas ng isang Villamor. Ang lumang kuwaderno ni nanay ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Ngunit kahit hawak ko na ang makapangyarihang formulasyon, alam kong hindi ito sapat para mabawi ang lahat ng ninakaw sa akin. Hindi ako pwedeng magtayo ng bagong kaharian habang ang mga magnanakaw ay malayang nakaupo sa aking trono. Kailangan kong patunayan sa buong mundo na hindi ang Villamor Organics ang nanira sa kanilang mga buhok, kundi ang kasakiman ni Vince at Elise. At para magawa iyon, kailangan ko ng matibay na ebidensya. Ebidensya kung paano nila pinapalitan ang mga produkto nang hindi natutuklasan. Makalipas ang 2 linggo ng pagtatago at pagpaplano sa Antipolo, bumalik ako sa Makati. Oras na ng 3:00 ng madaling araw. Binalot ko ang aking ulo ng isang itim na scarf para itago ang aking maikling buhok at isinuot ang aking pinakasimpleng damit. Ginamit ko ang lumang service elevator sa likod ng main warehouse ng Villamor Organics. Nang ipatayo ko ang gusaling ito, sinadya kong magpagawa ng isang sikretong pinto mula sa fire exit patungo sa main storage room. Isadlihim na ako lang ang nakakaalam. Binuksan ko ang pinto ng walang anumang ingay. Madilim at tahimik ang buong warehouse. Tanging ang mahinang ugong ng ventilation system ang bumabasag sa katahimikan. Ang pamilyar na amoy ng mga karton at halamang gamot ay pumuno sa aking ilong. Naglakad ako ng marahan. Ang bawat hakbang ay maingat na iniiwasan ang liwanag ng CCTV cameras na alam kong nakafocus lang sa mga main aisles. Nagkubli ako sa likod ng mga matataas na patong ng kahon nang makarinig ako ng kaluskos. May tao. Sumilip ako mula sa awang ng 2 nakapatong na crate. Sa di kalayuan, may isang maliit na bumbilya na nakabukas. May isang pamilyar na bulto ng lalaki na nagmamadaling nagbubukas ng mga selyadong karton ng aming best-selling hair serum. Nakita ko siyang kumukuha ng mga maliliit na bote mula sa isang itim na duffel bag at ipinapalit ito sa mga orihinal na produkto. Ang mga orihinal na bote ay mabilis niyang itinatapon sa isang malaking trash bin na itim. Pilit kong inaninaw ang muka ng lalaki. Nang humarap siya para kumuha ng isa pang kahon, tumama ang liwanag sa kanyang muka. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Parang may pumalunang malamig na bakal sa aking batok. Si Jojo. Ang sarili kong kapatid, ang taong iniligtas ko mula sa mga sindikato kapalit ng pag-surrender ko sa aking posisyon. Siya ang taong ginagamit ni Vince para lasunin ang mga produkto ko. Gustong sumabog ng aking dibdib sa pinaghalong sakit at galit. Ang kapatid kong pinalaki ko bilang isang ina, na binigyan ko ng magandang buhay, ay siyang mismong naglilibing sa akin at sa pangarap ng aming nanay. Nakita ko kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagmamadaling pinapalitan ng mga bote, tila laging nakatingin sa paligid. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hahayaan ko bang patuloy siyang maging alipin ng demonyo? Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan at naglakad palapit sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na warehouse, malakas at nagbabanta. Napatigil si Jojo.
Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang mukha ay namumutla sa matinding gulat at takot. Nabitiwan niya ang hawak niyang bote ng peking serum. Basag ito sa sahig, ang likidong puno ng chemical ay kumalat na parang lason. Ate? Nang inginig niyang bulong, napalunok siya at umatras ng isang hakbang, tila nakakita ng multo. Tinitigan niya ang aking scarf, ang aking mga mata at ang malamig na ekspresyon sa aking mukha. Ate, paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo rito? Huminto ako sa kanyang harapan. Tiningnan ko ang mga peking produkto at pagkatapos ay binaling ko ang aking paningin sa kanyang mga mata. Kaya pala napakabilis nilang mapalitan ang mga produkto nang hindi napapansin ang quality control. Kasi ang sarili kong kapatid ang gumagawa ng maruming trabaho nila. Magkano, Jojo? Magkano ang halaga ng pagtatraidor mo sa pamilya natin? Lumuhod si Jojo, tuluyang bumigay sa takot. Umiiyak siyang nagmamakaawa. Ate, patawarin mo ako! Wala akong choice! Sabi ni Kuya Vince, kapag hindi ko ito ginawa, isusuplong niya ako sa mga nanininggil sa akin. Ate, tinakot niya ako. Sabi niya pamilya tayo, kaya dapat magtulungan tayo para sa ikabubuti ng kumpanya. Ate, maniwala ka? Ginagawa ko lang ito dahil may utang na loob ako sa kanya nung iniligtas niya ako. Utang na loob. Pamilya. Ang mga salitang palaging ginagamit ni Vince para itali at bulagin ang mga taong mahal ko. Gusto kong sampalin si Jojo. Gusto kong sumigaw at tanungin siya kung bakit naging napakaduwag niya. Ibinenta ko ang aking danggal para iligtas siya, tapos ganito ang igaganti niya? Ngunit habang nakatingin ako sa kapatid kong nakaluhod at humihikbi sa aking paanan, nakita ko ang pagkaawa at kadesperaduhan sa kanyang mga mata. Siya ay isang biktima rin ng manipulasyon ni Vince. Kung sasampalin ko siya at itataboy, pareho lang ako sa lalaking sumira sa amin. At kung isusuplong ko siya sa pulis ngayon, makakatakas si Vince dahil siguradong ginawa niyang malinis ang papel niya. Dahan-dahan akong yumuko. Sa halip na itaas ang aking kamay upang manakit, ibinuka ko ang aking mga braso at niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagkabigla ni Jojo. Humagulgol siya sa aking balikat, humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Hinagod ko ang kanyang likod, pinipigil ang sarili kong mga luha. Kailangan kong maging matapang para sa aming dalawa. Para sa bata sa sinapupunan ko. Shh, Jojo, tama na. Mahina, ngunit mariin kong sabi habang nakayakap pa rin sa kanya. Ako pa rin ang ate mo. Hinding-hindi kita pababayaan. Inilayo ko siya ng kaunti upang makita niya ang aking mga mata. Ang ngalamig, walang emosyong mga mata ng isang babaeng hindi natatakbo at magtatago. Pero tapos na ang panahon ng pagiging mahina natin, Jojo. Matigas kong dugtong. Ang boses ko ay matalim at punong-puno ng babala. Sinisira ni Vince ang pangalan ng pamilya natin. Nilalason niya ang mga produkto ng nanay at bukod pa ron, alam mo bang ninakaw niya ang pondo ng scholarship ni nanay para ibigay sa kabit niya? Nanlaki ang mga mata ni Jojo. Kabit? May kabit si Kuya Vince? Si Elise? Sagot ko, tinitiyak na bawat salita ay bumaon sa kanyang isipan. Sila ang may pakagagawa nito. Pinagtulungan nila ako para nakawin ang kumpanya, ipahiya ako, at itaboy ako palayo. Kinuyong ni Jojo ang kanyang mga kamao. Ang takot sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng matinding pot at pagsisisi. Ate, niloko niya ako. Ginamit niya ako para saktan ka. Anong gagawin natin, ate? Tumayo ako at pinulot ang isang bote ng peking serum mula sa kahon. Tiningnan ko ito bago binalingan muli si Jojo. May dalawang pagpipilian ka, Jojo? Sabi ko, nakatitig sa kanyang kaluluwa. Maaari kitang isuplo ngayon sa pulisya para sa corporate sabotage at hahayaan kitang mabulok sa kulungan bilang scapegoat ni Vince. Huminga ako ng malalim, pinalalakas ang bawat salitang bibitawan. Oh, tutulungan mo akong bawiin ang kumpanya natin. Magiging mga mata at tainga kita sa loob. Idodokumento mo ang bawat utos ni Elise,
Ire-record mo ang bawat tawag ni Vince at ikaw mismo ang mag-iipon ng ebidensya para ibitin natin sila ng patiwarik sa harap ng lahat. Tinitigan ako ni Jojo, napalunok, at pagkatapos ay tumango ng mariin. Tumayo siya sa aking harapan. Tutulungan kita, ate. Babawiin natin ang Villamor, kahit anong mangyari. Mumiti ako. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Good. Dahil sisiguraduhin ko, sa oras na matapos tayo sa kanila, magmamakaawa silang hindi na lang sila isinilang. Lumipas ang 3 araw matapos ang pagkikita namin ni Jojo sa warehouse. Ang bawat gabi ko sa Antipolo ay ginugol ko sa pag-aaral ng formula ni nanay at pag-aabang sa mga impormasyong ibabato sa akin ng aking kapatid. Si Jojo ang naging aninuko sa loob ng kumpanyang itinayo ko. At ngayong hapon, nagdala siya ng isang bagay na magbubukas sa pinakamalaking kasinungalingan ng mga taong sumira sa akin. Isang itim na paper bag ang ibinaba ni Jojo sa ibabaw ng aking lumang mesa na gawa sa Nara. Galing daw ito sa basurahan ng mismong dressing room ni Elise sa studio. Maengat kong isinuot ang aking latex gloves at inilabas ang mga nilalaman ng paper bag. Mga balat ng mamahaling tsokolate, mga resibo ng designer bags at mga basyong bote ng alak. Ngunit sa pinakailalim nito, may isang maliit na bote na gawa sa asul na salamin. Pamilyar ang hugis nito. Kinuha ko ito at pinunasan ang dumi. Kumunot ang aking no. Ito ang orihinal na premium hair serum ng Villamor Organics, ang mismong produktong ipinagbabawal na ni Elise sa merkado dahil daw nakakalbo ang mga gumagamit nito. Bakit may basyong bote nito sa personang nabasurahan ng babaeng naninira sa aking brand? Binuksan ko ang aking laptop at agad na tinawagan si Ate Ramos, ang aking pinagkakatiwalaang abogado at private investigator. Ibinigay ko sa kanya ang buong pangalan ni Elise at inutusan siyang hukain ang lahat ng detalye ng nakaraan nito, lalo na ang mga medical records o anumang koneksyon kay Vince bago pa man kami nagpakasal. Makalipas ang ilang oras, habang nagtitimpla ako ng mainit na salabat, umilaw ang screen ng aking laptop. Pumasok ang isang naka-encrypt na email mula kay Ate Ramos. Ang subject line ay may nakasulat na, "Lihim na nakaraan." Umupo ako, humigpit ang hawak sa mainit na tasa at binuksan ang kalakip na dokumento. Sumalubong sa akin ang mga lumang artikulo mula 5 taon na ang nakalilipas. Mga balita tungkol sa isang underground cosmetics brand na tinawag na Glow Derma. Ipinasara ito ng DOH at FDA dahil ang kanilang pampaputi at hair rebonding chemicals ay naglalaman ng matataas na level ng nakakalasong asido na sumunog sa anit at balat ng daan-daang kababaihan. Iniscroll ko ang pahina pababa. May isang litrato ng isang biktima na naging pangunahing nagreklamo sa Tulfo noon. Ang babae sa litrato ay walang buhok, tadtad ng mapupulang peklat ang anit, at ang balat sa mukha ay nambakbak dahil sa chemical burn. Nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha, ngunit ang mga mata, ang mapagmataas at matatalas na mata, ay hindi ko maaaring makalimutan. Si Elise. Diyos ko. Si Elise ang biktima sa litratong ito. Ang perpektong buhok na ipinagmamalaki niya ngayon, ang buhok na ipinag-iinarte niya sa harap ng mga kamera, ay hindi totoo. Gumagamit siya ng mamahaling wig at hair extensions para itago ang sumpa ng kanyang nakaraan. At yon ang dahilan kung bakit niya kailangan ng orihinal kong serum. Ito lang ang nag-iisang produktong nagpapaginhawa sa nasunog niyang anit at nagpapatubo ng mga manipis niyang buhok. Ngunit, ang mas nagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay ang pangalan ng may-ari ng Glow Derma, ang taong nagbenta ng lasong yon kay Elise. Vicente Macaraeg. Ang tunay na pangalan ni Vince bago niya ito pinalitan nang makilala niya ako at pumasok siya sa buhay ko. Nabitawan ko ang hawak kong tasa. Basag ito sa sahig, ang mainit na salabat ay kumalat sa kahoy na tabla. Napaatras ako habang nakatitig sa screen ng laptop. Hindi ako makahinga. Parang may isang malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Si Vince. Ang asawang inakala kong kasama kong nagsimula sa wala. Ang lalaking pinatira ko sa bahay namin sa Quiapo.
Isa pala siyang kriminal na naghahanap ng paraan para linisin ang kanyang pangalan at pera matapos niyang masira ang buhay ng maraming tao. Ginagamit lang pala niya ang aking malinis na reputasyon, ang mga organikong resipe ni nanay, Upang matayo ng isang lehitimong imperyo at itago ang kanyang maruming nakaraan. At si Elise? Bakit nakipagsabuatan si Elise sa mismong halimaw na sumunog sa anit niya? tinitigan ko ang litrato ng kalbong si Elise. Unti-unti kong naunawaan ang laro ng kanyang utak. Hindi siya lumapit kay Vince para maghiganti sa kanya. Lumapit siya kay Vince para maghiganti sa akin. Inggit. Matinding inggit. Tiningnan niya ako, isang hamak na tindera sa Quiapo na naging milyonaryang CEO, may perpektong buhok, may asawang inakosya, may buong kumpanya. Naisip siguro ni Elise, bakit ako ang nakakuha ng buhay na dapat ay sa kanya? Bakit ako ang naging reyna habang siya ay nagtatago sa ilalim ng peking buhok? Kaya, pumayag siyang maging kabit. Pumayag siyang sumira ng mga produkto dahil gusto niyang maranasan ko ang mapahiya. Gusto niyang maranasan ko ang mawala ng buhok at madurog ang danggal. Isang malalim mapait na halahak ang kumawala sa aking mga labi. Tumawa ako hanggang sa pumatak ang aking mga luha. Ang mga halimaw. Ang mga perpektong halimaw na sumira sa akin ay may mga baho palang itinatago sa ilalim ng kanilang mamahaling damit. Naisip ni Elise na naputol na niya ang aking kapangyarihan nang gupitin niya ang aking buhok. Wala siyang kamalay-malay na binigyan niya lang ako ng sandata. Lumapit ako sa aking aparador. Mula sa pinakailalim na drawer, inilabas ko ang isang itim na velvet box. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang mga makapal at mahahabang hibla ng aking sariling buhok na maingat kong tinipon mula sa malamig na sahig ng dressing room pagkatapos nila akong babuyin. Buhay pa rin ang pag-asa sa mga hiblang ito. Inayas ko ang mga buhok, tinalian ng isang pulang laso, at ipanatong sa isang puting silk cushion sa loob ng kahon. Kumuha ako ng isang maliit na card at nagsulat gamit ang aking pinakapormal at eleganteng sulat kamay. Hindi ko idinaan sa galit ang mensahe. Idinaan ko ito sa isang matamis na babala. Kinabukasan, araw ng Biyernes. Ito ang araw na magla-live ulit si Elise para ipromote ang kanyang bagong endorsement bilang kapalit ko. Ayon kay Jojo, nasa dressing room na si Elise at nag-aayos. Pinakisuyo ko sa isang courier na ipadala ang velvet box nang walang pangalan ng nagpadala, at inutusan ko si Jojo na tiyaking makakarating ito mismo sa mga kamay ng influencer. Habang nakaupo ako sa antipolo, nakatingin sa labas ng bintana, hinintay ko ang mensahe ni Jojo. Tumunog ang aking telepono. Isang video clip ang ipinadala ni Jojo mula sa isang nakatagong anggulo sa labas ng dressing room ni Elise. Sa video, nakita ko si Elise na masayang binubuksan ang itim na velvet box. Inaalalayan ng kanyang makeup artist. Marahil inakala niyang regalo ito mula sa isang fan o sponsor. Ngunit nang maiangat niya ang takip, biglang namutla ang kanyang muka. Napatayo siya. Halos maitumba ang inuupo ang silya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa mga putol na hibla ng aking buhok. Dinampot niya ang maliit na card. Binasa niya ang nakasulat. Kahit walang audio ang video ni Jojo, alam na alam ko kung ano ang bumubulabog sa kanyang isipan na yon. Nakasulat sa card, "Balita ko, mabilis malagas ang mga peking ginagamit mo. Heto ang totoong buhok ko, Elise. Siguro naman kailangan mo ito para takpan ang mga peklat sa anit mo at sa kaluluwa mo. See you soon, ang tunay na reyna." Sa video, nakita ko kung paano magwala si Elise. Ibinato niya ang kahon, itinulak ang makeup artist palabas, at sinimulang sirain ang mga gamit sa kanyang lamesa. Nanginginig siya sa matinding takot at hiya. Alam na niya. Alam niyang alam ko na ang sikreto niya. Uminom ako ng isang simsim ng mainit na salabat at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking maikling buhok ay hindi na mukhang sumpa, kundi isang korona ng digmaan. Simula pa lang ito ng laro natin, Elise. At hindi ako titigil hanggat hindi kayo gumagapang ni Vince sa putikan kung saan tayo nararapat.
Hindi nagkamali ang aking hinala. Ang takot ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katinuan ng tao, lalo na sa mga taong may malaking itinatago. Sa pamamagitan ng aking kapatid na si Jojo, naging tahimik na saksi ako sa bawat pag-aaway ni na Vince at Elise sa loob ng Makati office. Gabi na sa Antipolo nang matanggap ko ang isang audio file mula kay Jojo. Isa itong lihim na recording ng pag-uusap ni na Vince at Elise sa loob ng executive office. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Elise ay hindi na ang malambing na boses na ginagamit niya sa social media. Ito ay boses ng isang babaeng hysterical at puno ng takot. Hindi mo ba nakuha ang sulat ni Cassie? Alam niya, Vince? Alam niya ang tungkol sa Glow Derma. Alam niya ikaw ang may-ari ng kumpanyang sumira sa mukha at anit ko. Pasigaw na sabi ni Elise. Ang boses niya ay basag at tila may kung anong bagay siyang ibinato sa pader. Calm down, Elise. Baka marinig ka ng mga staff sa labas. Mahina ngunit mariing sagot ni Vince, pilit na pinapakalma ang kanyang kabit. Paano ko kakalma? Look at me! Humagulgol si Elise. Narinig ko ang kaluskos ng tela. Marahil tinatanggal niya ang kanyang mamahaling wig o extension sa harap ni Vince. Tingnan mo ito, ang mga peklat na ito. Nang dahil sa peking whitening cream mo, 5 taon na ang nakalilipas, nasira ang buhay ko. Tinawag akong monster ng mga kaklase ko. Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa hiya. I had to build my influencer image from scratch, Vince. Naparetoke ako, nagtiis ako sa sakit para lang magmukhang tao ulit. Natahimik ako habang nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kahinaan ni Elise. Sa likod ng kanyang kasamaan at kapalaluan, may isang batang babae palang takot na bumalik sa pagiging isang monster. Nasira ang mukha niya dahil sa kasakiman ni Vince. Ngunit sa halip na labanan ang lalaking sumira sa kanya, pinili niyang maging kauri nito. Pinili niyang saktan ako dahil naiinggit siya sa aking malinis na reputasyon at perpektong buhay. Hindi ko siya binibigyang katwiran, ngunit naunawaan ko na kung gaano kalalim ang sugat sa kanyang kaluluwa. Alam ko, Elise. Kaya nga ibinibigay ko sa'yo ang Villamor Organics, diba? Sagot ni Vince, ang boses niya ay naging maburol at tuso. Huwag kang matakot kay Cassie. Isang bagsak na CEO lang siya ngayon. Walang maniniwala sa kanya. Paano kung ibunyag niya ang nakaraan natin sa media? Paano kung ibigay niya ang mga ebidensya sa FDA? Masisira ang endorsement ko. Masisira ang buhay ko. Patuloy na pag-iyak ni Elise. Hindi niya magagawa yan. Malamig na sabi ni Vince. Listen to me, love. May plano ako. Bago pa man niya maisip na magsalita, uunahan na natin siya. Nakahanda na ang mga dokumento. Kumunot ang aking no, lumapit ako sa laptop at lalong itinaas ang volume ng audio. Anong dokumento? Tanong ni Elise. Guardianship papers at petition for legal separation due to mental incapacity. Sagot ni Vince na may kasamang mahinang tawa. Sasabihin natin sa korte na nababaliw na si Cassie dahil sa postpartum depression at psychosis. Nakatago siya ngayon sa Antipolo dahil hindi niya matanggap ang pagbagsak ng kumpanya. May doktor na akong binayaran para pumirma sa psychiatric evaluation report. Napatayo ako. Ang aking kamay ay kusang napahawak sa aking tiyan. Ang lamig ay muling gumapang sa aking likod. Kapag naideklara ng korte na wala na siya sa tamang katinuan, ako ang tatayong guardian ng kanyang mga share sa kumpanya. Patuloy ni Vince. At higit sa lahat, ako ang makakakuha ng buong custody sa anak namin kapag isinilang na siya. Walang hukom na magbibigay ng sanggol sa isang inang baliw at kalbo. Sigurado ka ba dyan, Vince? Tanong ni Elise na tila medyo kumalma nang marinig ang tuso at masamang plano ng lalaki. Siguradong sigurado. Hayaan natin siyang mabulok sa Antipolo habang kinukuha natin ang pera mula sa foreign investors. By next week, pirmahan na ng kontrata. Will be rich Elise at si Cassie? Mananatili siyang baliw sa mata ng batas. Namatay ang recording. Nanginginig ang aking buong katawan sa matinding galit. Ang mga luhang pumatak sa aking mga pisingi ngayon ay hindi dahil sa pighati.
kundi dahil sa naglalagablab na pot. Hindi lang niya gustong nakawin ang kumpanya ko at sirain ang pangalan ng nanay ko. Gusto rin niyang turingang baliw ako at ilayos sa akin ang aking anak. Ang aking inosenteng anak, nagagamitin pa niya bilang kasangkapan para sa kanyang kasakiman. Napatingin ako sa labas ng bintana ng aking bahay sa Antipolo. Madilim ang gabi, ngunit sa aking puso, maliwanag na ang lahat. Alam ko na ang bawat galaw nila. Gusto mo akong palabasing baliw, Vince? Gusto mo agawin ang anak ko? Pagbibigyan kita. Hahayaan kitang umasa na ikaw ang nanalo sa larong ito. Agad kong tinawagan si Ate Ramos. Nang sumagot siya, hindi ko na pinatagal ang usapan. At siya, Ramos, ihanda mo ang lahat ng ebidensyang nakuha natin tungkol sa Glowderma at sa paglipat ng pondo ng scholarship ni Nanay kay Elise. Ihanda mo rin ang mga patunay ng panggigipit at manipulasyon ni Vince sa warehouse. Mariin kong utos, ang aking boses ay matigas at walang alinlangan. Ano ang susunod nating hakbang, Cassie? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin. Ang aking maikling buhok ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bintana. Isang ngiting mapanghamon ang gumuhit sa aking mga labi. Hayaan natin silang mag-schedule ng press conference para sa bagong pirmahan ng foreign buyout at pagpapakilala kay Elise bilang bagong CEO sa susunod na linggo, sabi ko. Gusto kong marating nila ang pinakatuktok ng kanilang tagumpay. Dahil doon ko sila ihuhulog. Bumuhos ang malakas na ulan sa Antipolo, tila sumasabay sa bigat ng hanging dala ng gabi bago ang nakatakdang pagpupulong ng mga stockholder sa Makati. Sa loob ng aming simpleng kusina, ang amoy ng kumukulong sinigang na baboy na may gabi at kamatis ay pumuno sa silid. Ang asidong pampaasim ay nagbigay ng pamilyar na init na nagpabalik sa akin sa mga alaala ng aking kabataan sa Quiapo, noong simple pa ang buhay, noong walang ginto nung nitpunan ng danggal ang aming hapagkainan. Isang malakas na katok sa pinto, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang buksan ko ito, sumalubong sa akin ang basang mukha ng aking biyenan, si Nanay Ising. Nakasukbit sa kanyang balikat ang isang lumang payong at hawak ang kanyang rosaryo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nang mapadako ang kanyang mga mata sa aking gulo-gulo at maikling buhok, nakita ko ang gulat at habag na dumaan sa kanyang mukha. Diyos ko po, Cassie, anong nangyari sa'yo? At ang buhok mo, bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala at tila may halong paninisi. Hindi ko siya sinagot agad. Kinuha ko ang kanyang payong at pinatuyo, pagkatapos ay dahan-dahang nagmano sa kanya bilang tanda ng respeto. Umupo po muna kayo, Nanay. Malamig ang gabi. Naghanda po ako ng sinigang. Naupo kami sa bilog na lamesang gawa sa kahoy. Tahimik naming kinain ang unang ilang subo. Ramdam ko ang mga matang nakatitig sa akin ng aking biyenan. Si Nanay Ising ay isang tradisyonal na ina. Noong una, palagi niya akong pinagsasabihan na unahin ang pamilya kaysa sa kumpanya. At madalas niyang konsintihin si Vince dahil lalaki lang naman daw ang anak niya. Ngunit alam ko na sa kabila ng lahat, siya ay isang relihiyoso at tapat na babae. Ibinaba ko ang aking kutsara. Ang mahinang pagtama nito sa porsela ng mangkok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Nanay, ipinatawag ko po kayo rito hindi para humingi ng tulong para sa sarili ko. Panimula ko ang aking boses ay malumanay ngunit mariin. Ipinatawag ko po kayo dahil gusto kong malaman ninyo ang katotohanan bago huli ang lahat. Kumunot ang noo ng matanda. Anong katotohanan, Cassie? Sabi sa akin ni Vince, nagpapahinga ka rito dahil hindi mo na kaya ang stress sa trabaho. Sabi niya, medyo nagkakagulo raw ang isip mo ngayon dahil sa pagdadalang tao mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking tablet mula sa gilid at ipinatong sa harap niya. Pinuksan ko ang mga file na ipinadala ni Ate Ramos. Ito po ang totoong mukha ng anak ninyo, Nanay. Sabi ko habang ipinapakita ang unang dokumento.
Inilipat po ni Vince ang milyon-milyong pondo mula sa scholarship fund na ipinangalan ko sa yumaong ina ko. Ang pera po ay napunta sa account ng kanyang kabit na si Elise Villanueva. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Ising. Mabilis niyang isinuot ang kanyang salamin para basahin ang mga bank transaction. Hindi magagawa ni Vince to. Ang pondo para sa mga bata. Hindi lang yan, Nanay. Patuloy ko ipinapakita naman ang kopya ng mga guardianship papers na may pirma ng pekeng doktor. Plano po akong ideklara ni Vince na baliw at walang kakayahang mag-isip. Kapag nanganak po ako sa mga susunod na buwan, kukunin niya ang anak ko at ikukulong ako sa isang institusyon para makuha niya ang natitirang share ko sa kumpanya. Napahawak si Nanay Ising sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nanginginig ang kanyang mga labi habang patuloy na naglilipat ng mga pahina sa screen. Nakita niya ang mga litrato ni na Vince at Elise sa loob ng kondo. Nakita niya ang mga dokumento ng dating underground brand ni Vince na sumira sa mukha ng mga biktima. Diyos ko po! Panginoon ko! Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng labis na kahihiyan at pighati. Hindi ko pinalaki si Vince para maging ganitong klaseng tao. Hindi ko siya tinuruan na magnakaw, pumatay ng danggal ng kapwa, at lalong-lalo ang sakta ng sarili niyang asawa at anak. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng lamesa. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Patawarin mo ako, Cassie. Patawarin mo kami. Naging bulag ako. Akala ko ay mabuting asawa ang anak ko. Wala po kayong kasalanan, Nanay. Sagot ko, hinawakan ko rin ang kanyang kamay ng mahigpit. Si Vince ang pumili ng landas na ito, at bukas ay sisingilin na siya ng tadhana. Natahimik ang aking biyenan. Yumuko siya at tahimik na nagdasal, hawak-hawak ang kanyang rosaryo habang patuloy na pumapatak ang ulan sa bubong ng aming bahay. Makalipas ang isang oras, nagpasya na si Nanay Ising na umuwi. Hindi na siya kumain pa ng marami. Ang bigat ng katotohanan ay tila nagpabagsak sa kanyang matandang katawan. Inalalayan ko siya hanggang sa pinto at binuksan ang kanyang payong. Mag-iingat po kayo, Nanay, sabi ko. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, may lungkot at determinasyon sa kanyang mga mata. Gawin mo ang dapat mong gawin, Cassie. Protektahan mo ang anak mo. Tumango ako. Nagmaisara ko ang pinto, bumalik ako sa kusina para iligpit ang aming kinainan. Ngunit nang lapitan ko ang lamesang kahoy, napatigil ako. Sa tabi ng basyong mangkok ni Nanay Ising, may nakapatong na isang maliit lumang tanso na susi. May kasama itong maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng aking biyenan. Mabilis ko, itong kinuha at binasa ang nakasulat. Ito ang susi ng lumang baul ni Vince sa aming ancestral house sa Cavite. Nandun ang mga orihinal na ledger at listahan ng mga supplier ng Glowderma na itinago niya sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Gamitin mo ito para tapusin ang kasamaan niya. Iligtas mo ang aking apo. Niyakap ko ang maliit na susi sa aking dibdib. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Ang engrandeng ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati ay napupuno ng ingay ng mga mamamahayag, mga stockholder at mga banyagang mamumuhunan. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng malalaking banner ng Villamor Organics, A New Era, nakatayo si Vince. Katabi niya si Elise na nakasuot ng kumikinang na pulang bestida, may hawak na mikropono at nakangiti sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. It is with a heavy heart that we announce the indefinite leave of absence of our former CEO, Cassandra Villamor, seryosong pahayag ni Vince sa harap ng media. Dahil sa kanyang masiselang kondisyon sa pagbubuntis at matinding hamon sa kanyang kalusugan ng isip, nagpasya ang board na iatras muna siya sa kanyang posisyon. Ngunit, huwag kayong mag-alala dahil narito ang bagong mukha at bagong pag-asa ng Villamor Organics, ang ating bagong Chief Creative Officer and Brand Ambassador, Elise Villanueva. Nagpalakpakan ang mga tao.
Kumaway si Elise na tila isang reyna. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elise, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa likod ng ballroom. Walang ingay, ngunit ang presensya ng taong pumasok ay sapat na para mapalingon ang lahat. Ang reyna ay hindi nag-a-leave of absence sa sarili niyang kaharian. Boses na matatag, malamig at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Natahimik ang buong ballroom. Lumingon si Vince at Elise sa direksyon ng pinto. Ang kanilang mga ngiti ay agad na napawi, napalitan ng matinding gulat at takot. Naglakad ako pumasok sa gitna ng aisle. Nakasuot ako ng isang napaka-eleganteng puting blazer at slacks. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang aking buhok. Ang dating gulo-gulo at bungi-bunging gupit na ginawa ni Elise ay maayos na na-style bilang isang napaka-chic, moderno at makapangyarihang pixie cut. Mukha akong isang Hollywood star na handang sumabak sa digmaan. Ang aking lakad ay tuwid, ang aking tingin ay matalim, at walang bakas ng isang babaeng nababaliw o depres. Casey? Nautal na bulong ni Vince sa mikropono. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat. Mabilis na lumapit ang dalawang bodyguard ni Vince para harangan ako. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, humarang sa harap ko si Ate Ramos at 4 na unipormadong pulis. Huwag ninyong hahawakan ang aking kliyente kung ayaw ninyong makasuhan ng obstruction of justice, mariing babala ni Ate Ramos. Umakyat ako sa entablado ng walang takot. Kinuha ko ang bakanteng mikropono sa podium at humarap sa media. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis, tila nag-aagawan sa bawat anggulo ng aking muka. Sino ang sinasabi mong hindi stable ang isip, Vince? Tanong ko, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang asawang ninakawan mo ng kumpanya o ang lalaking nagpapanggap na CEO pero may madilim na nakaraan ng kriminalidad? Casey, please! Bulyaw ni Vince. Pinilit na hawakan ang braso ko, ngunit iniwas ko ito. Hindi ka mabuti. Nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Guards, ilabas niyo ang babaeng yan. Hindi niyo ba nakikita? Nababaliw na siya. Pinagupitan pa ang sarili niyang buhok. Hindi ko pinagupit ang buhok ko, Vince. Malamig kong sagot. Lumingon ako kay Elise na unti-unti nang nanginginig ang mga kamay. Ang kabit mo ang gumupit nito habang nakagapos ako sa dressing room ninyo 2 linggo na ang nakalilipas. Ngunit salamat sa kanya, dahil mas naging mukha akong totoong leader kaysa sa isang influencer na gumagamit ng wig para itago ang sumpa sa kanyang anit. Nasinghap ang mga mamamahayag sa bulwagan. Nagsimulang magbuluman ang mga stockholder. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Elise, ang boses niya ay pumiyok sa takot. Wala kang ebidensya. Sinisira mo lang ang press conference namin. Gusto niya ng ebidensya? Numiti ako. Isinaksa ko ang aking flash drive sa control panel ng malaking projector screen sa likod ng entablado. Ito ang opisyal na ulat mula sa Independent Laboratory ng Department of Science and Technology. Pahayag ko habang lumalabas ang mga dokumento sa screen. Ang nakalalasong batch ng hair serum na nagdulot ng pagkalagas ng buhok ng ating mga mamimili ay sinadyang gawin sa ilalim ng utos ni Vince at Elise. Ginamit nila ang mga murang chemical na ipinagbabawal ng batas para sirain ang aking reputasyon. Hindi totoo yan! Sigaw ni Vince. Pawis na ang kanyang nose sa ilalim ng malalakas na ilaw. Gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan. Talaga, Vince? Panoorin ninyo ito, sabi ko. Sa screen, lumitaw ang isang malinaw na video. Kuha ito mula sa loob ng warehouse. Nakita ng lahat si Jojo na nagpapalit ng mga bote. Ngunit bago matapos ang video, lumitaw si Vince at Elise sa background. Binibigyan si Jojo ng isang bag na puno ng pera at tinatapik ang kanyang balikat. Kasulot nito ang audio recording ng pag-uusap ni Vince at Elise kung paano nila lalasunin ang produkto at ipapako ang sisi sa akin. Diyos ko po, narinig kong bulong ng isang stockholder sa harap. At para sa mga banyagang investors na gustong bumili ng Villamor Organics, patuloy ko, inilabas ko ang makapal na lumang ledger na nakuha ko mula sa baul ni Vince sa Cavite at ibinagsak ito sa lamesa ng mga mamumuhunan.
Gusto niyo bang makilala kung sino talaga ang katransaksyon ninyo? Meet Vicente Macaraeg, ang utak sa likod ng Glowderma, ang underground brand na sumira sa buhay at mukha ng daan-daang kababaihan 5 taon na ang nakalilipas. At hulaan niyo kung sino ang nagbigay sa akin ng ledger na ito. Ang sarili mong ina, Vince. Ang sarili mong ina ay isinuko ka dahil hindi niya masikmura ang kasamaan mo. Napaupo si Vince sa sahig ng entablado. Tila nawala ng lakas sa kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit pinilit pa rin niyang tumayo, pilit na lumalaban sa kanyang huling hininga. Wala kang ebidensya ng personal na paninira sa akin, Cassie? Isa kang selosa at desperadang asawa na gustong sirain ang pangalan ko. Wala kang ebidensyang may relasyon kami ni Elise. Wala kang pruweba na nadnakaw ako sa'yo. Tiningnan ko siya ng may matinding awa at pandidiri. Ibinaba ko ang aking mikropono ng bahagya at bago ko ibigay ang huling hampas ng hustisya, mumiti ako ng isang napakatamis na ngiti. Look at the screen, love. Lumitaw sa malaking screen ang mga bank transfer receipts mula sa pondo ni Inay Scholarship Fund patungo sa personal account ni Elise Villanueva, kasama ang mga malilinaw na litrato at video ng kanilang maruming relasyon sa loob ng aming kondo sa Makati. Sumabog sa ingay ang buong ballroom. Lumapit ang mga pulis kay Vince at Elise, dala-dala ang mga posas. Ang gulong milika ng press conference ay hindi agad natapos. Sa loob ng ilang linggo, ang pangalan ng Villamor Organics ay naging pambansang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang publiko na dati ay galit sa akin ay mabilis na bumaliktad nang makita ang kawalang hiyaan ni Vince at Elise. Sa tulong ni Ate Ramos, mabilis nating ipinatupad ang mga legal na hakbang dahil sa tahasang paglabag sa aming corporate morality clause, sa napatunayang pagnanakaw ng pondo at sa tangkang pagsabotahe sa kumpanya, otomatikong nawala ng bisa ang lahat ng shares ni Vince. Wala siyang nakuha kahit isang duling na piso mula sa Villamor Organics. Bukod pa roon, sinampahan siya ng kumpanya ng mga kasong qualified theft, corporate sabotage, at fraud. Si Elise naman ay naharap sa sunod-sunod na demanda mula sa mga biktima ng peking serum at mula sa mga sponsor na nag-back out. Ang kanyang mga social media accounts na dating puno ng karangyaan ay tuluyang nabura. Dahil sa tindi ng stress at kawalan ng pera para sa kanyang mga mamahaling treatment, ang anit at balat niya, na dati ng sensitibo dahil sa chemical burn, ay muling nasira. Ang kanyang kinatatakutang maging monster sa mata ng publiko ay naging realidad. Hinarap ko rin ang aking kapatid na si Jojo sa aking opisina. Nakatayo siya sa harap ko, nakayuko, at tahimik na umiiyak habang hawak ang kanyang resignation letter bilang warehouse manager. Ate, handa akong tanggapin ng anumang parusa. Handa akong makulong kung iyon ang nararapat. Pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Tiningnan ko siya. Hindi kita ikukulong, Jojo, pero hindi ko rin kukonsintihin ang ginawa mo. Simula bukas, wala ka na sa posisyon mo bilang manager. Babalik ka sa pinakamababang antas. Magtatrabaho ka bilang stockboy at delivery assistant. Kikita ka ng sapat para bayaran ang bawat sentimo ng utang mo sa kasino. Hinding-hindi kita tutulungan sa mga personal mong bisyo. Mabilis na tumango si Jojo. May kasamang luha ng pasasalamat. Salamat, ate. Pang-ako, hinding-hindi na kita bibigiin. Magsisimula ako sa ibaba. Ang huling bahagi ng aking laban ay naganap sa loob ng security holding room ng Makati Police District bago tuluyang ilipat si Vince sa provincial jail. Pumasok ako sa kwarto ng mag-isa. Nakaupo si Vince sa gilid ng metal na lamesa. Ang kanyang suit ay gulo-gulo, ang kanyang buhok ay madumis, at ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa paligid. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at makita ko, mabilis siyang tumayo. Dinala niya ang kanyang sarili sa aking paanan. Lumuhod siya, nanginginig, at sinubukang hawakan ng dulo ng aking puting blazer. Casey! Love, makinig ka sa akin. Magmamakaawa ko. Boses niya ay basag, puno ng peking luha at kadesperaduhan.
Ginawa ko lang naman ang lahat dahil gusto kong maging sapat sa'yo. Gusto kong maging proud ka sa akin. Masyado kang naging busy sa kumpanya. Pakiramdam ko ay wala na akong silbi sa tabi mo. Na-manipulate lang din ako ni Elise, Cassie. Pinaglaruan niya ang utak ko. Tiningnan ko siya habang nakaluhod sa aking harapan. Walang galit, walang poot, at lalong walang luha ang lumabas sa aking mga mata. Tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam ang natira sa aking puso. Huwag mong gamitin si Elise para hugasan ang sarili mong dumi, Vince. Malamig kong sabi, iniatras ko ang aking paa upang hindi niya mahawakan ang aking kasuotan. Kailanman ay hindi ka naging kulang sa akin. Ang kasakiman mo ang pumatay sa kung anong meron tayo. Cassie, paano ang baby natin? Umiiyak niyang patuloy, itinuro ang aking tiyan. Gusto mo ba siyang lumaki na may amang nasa kulungan? Ibigay mo sa akin ang pagkakataong magbago para sa anak natin, Cassie, para sa pamilya natin. Nang marinig ko ang salitang pamilya mula sa kanyang bibig, lalo akong naging matatag. Hinaplos ko ang aking tiyan ng marahan. Ang anak ko ay lalaki na may dangal, Vince. Lalaki siyang alam na ang kanyang ina ay hindi sumuko sa mga mapagsamantala. Mariin kong sabi, ang boses ko ay kasing tigas ng bato. Malalaman niya kung sino ka, ngunit kailanman ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa kanyang buhay. Ang mga rehas na tatanuran mo gabi-gabi ang magiging kapalit ng pagbababoy mo sa alaala ng aking ina at sa pagtatraidor mo sa akin. Casey! Yuwag! Parang awa mo na! Sigaw niya habang hinitit ng 2 pulis ang kanyang mga kamay upang patayuin at talhin palabas ng silid. Narinig ko ang malamig na paglapat ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi ko na siya nilingon. Naglakad ako palabas ng presinto ng may tuwid na likod at nakataas ang no. Ang hangin sa labas ay tila naging mas malinis. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking dibdib ay tuluyan ng nawala. Lumipas ang 5 buwan na tila isang mabilis na agos ng ilog. Sa loob ng mga buwang iyon, ang aking maikling pixie cut ay dahan-dahang humaba at naging isang malinis na bob cut. Ngunit hindi ko na hinaya ang humaba pa ito tulad ng dati. Ang maikling buhok na ito ay hindi na simbolo ng kahihiyan. Ito na ang aking bagong sagisag ng lakas at kalayaan. At sa gitna ng aking bagong buhay, dumating ang pinakamalaking biyaya mula sa itaas. Ang unang iyak ng aking anak sa loob ng silid ng pagamutan ay tuluyang magpabura sa bawat natitirang sakit, pait at galit sa aking puso. Habang yakap ko ang maliit at mainit na katawan ng aking sanggol, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ipinangalan ko siyang Maria Ising, sunod sa pangalan ng aking ina na nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ngayong araw, ang Villamor Organics ay muling nagbukas ng pinto para sa isang makasaysayang paglulunsad. Ang dating executive hall na puno ng mga plastic na dekorasyon at malalaking muka ng mga influencer ay napalitan ng mga natural na halamang gamot tulad ng aloe vera, sariwang gugo at mga niyog. Simple, mabango at tapat sa aming tunay na pinagmulan. Mula sa gilid ng entablado, bago ako umakyat upang magsalita, nakita ko si Jojo. Nakasuot siya ng simpleng asul na uniforme ng kumpanya. Pawisan ng habang maingat na nagbubuhat ng mga kahon ng aming bagong produkto patungo sa booth. May ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipag-usap sa mga kasamahan niyang delivery staff. Walang bakas ng dating tamad at sugarol na kapatid. Siya ay nagsisimula muli, may danggal at pinatutunayan ng kanyang utang na loob sa pamilya sa tamang paraan. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng mikropono, at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang gulwagan ay napuno ng palakpakan ng aking mga tapat na empleyado, mga bagong stockholder, at mga tapat na mamimili na muling nagtiwala sa aming brand. Salamat po sa inyong pagdating. Panimula ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit may taginting ng tagumpay. Ang nakalipas na mga buwan ay naging mahirap para sa ating lahat. Sinubok ang ating kumpanya, sinubok ang ating produkto at higit sa lahat, sinubok ang aking pagkatao bilang isang babae at bilang isang ina. Tumingin ako sa malaking kurtina sa likod ko. Marami ang nag-akala na kapag ginupit ang buhok ng isang babae,
mawawalan na siya ng ganda, ng kapangyarihan at ng halaga. Patuloy ko. Ngunit ngayon, narito ako para sabihin sa inyo na ang korona ng isang babae ay hindi nakadepende sa kung anong pwedeng gupitin ng iba. Ang tunay na kagandahan ay nasa lakas ng ating loob na tumayo ng tuwid, magsalita para sa katotohanan, at huwag hayaang may magdikta ng ating halaga. Dahan-dahang bumukas ang kurtina upang ipakita ang bagong logo ng Villamor Organics. Nasinghap ang mga tao sa bulwagan sa ganda nito. Hindi na ito ang silweta ng isang babaeng may mahaba at perpektong buhok. Ang bagong logo ay ang mukha ng isang babaeng may maikling buhok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa harap, may banayad, ngunit matatag na ngiti. Ito ay simbolo ng isang babaeng dumaan sa bagyo ngunit nanatiling nakatayo. Kasabay nito ang pagpapakilala sa aming bagong produkto, ang bagong Pagsibol Hair Serum, na binuo mula sa orihinal na recipe sa kwaderno ng aking ina. Ang produktong ito ay hindi lang magpapalago ng buhok, ito ay magpapagaling ng bawat nasirang anit at magbabalik ng tiwala sa sarili ng bawat kababayhang naging biktima ng mapanlinlang na kagandahan. Pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad, bumalik ako sa aking executive office sa pinakatuktok ng gusali. Lumapit ako sa malaking glass window na nakaharap sa lungsod ng Makati. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog ang aking maliit na si Maria Ising. Tumingin ako sa direksyon ng Quiapo, kung saan malayo ngunit pamilyar ang amoy ng kalsada, ng simbahan at ng palengke. Doon ako nagsimula bilang isang hamak na tindera ng langis ng niyog sa bangketa. At ngayon, narito ako, dala-dala ang aking anak, ang aking kumpanya, at ang aking danggal. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking anak at humalik sa kanyang no. Hinding-hinding kita papabayaan, anak ko. Bulong ko sa kanya. Dahil ang korona natin ay hindi kailanman maaagaw ng sinuman. Wag nakatitig sa malawak na kalangitan ng Maynila habang hawak ang aking anak, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay ng palakpakan, kundi sa katahimikan ng isang payapang puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa huling bahagi ng paglalakbay ni Cassie. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, partikular na ang tagpo kung saan walang awang ginupit ni na Vince at Elise ang buhok ni Cassie habang siya ay nakagapos, labis na kumurot ang aking puso. Naalala ko ang maraming kababayhan na nakaranas din ng matinding pagtatraydor mula sa mga taong pinakakaingatan nila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng isa sa ating mga tagapakinig na dumaan sa katulad na unos, at ito ay isinulat ng may buong pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat patak ng inyong luha. Gaya ng tradisyonal na pagluluto ng langis ng niyog na itinuro sa atin sa Quiapo. Kailangan muna itong dumaan sa matinding init ng apoy upang maging dalisay, malinis at may kakayahang magpagaling. Ganyan din ang ating buhay. Ang mga pagsubok ay hindi dumarating upang sirain tayo, kundi upang alisin ang mga dumi sa ating paligid at ilabas ang ating tunay na kinang. Ang buhok ay maaaring gupitin. Ang kumpanya ay maaaring agawin. Ngunit ang iyong dignidad at ang pagmamahal mo sa iyong anak ay mga bagay na hinding-hindi kailanman kayang nakawin ng kahit sinong traidor. Kung kayo ang nasa katayuan ni Cassie, makakaya niyo rin bang patawarin ang inyong sariling kapatid na nagkasala at tuluyang talikuran ang isang asawang naging mamamatay tao ng inyong danggal? Sana'y ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Saan nga pala kayo nakikinig ngayon? Habang naghuhugas ng pinggan, habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o baka naman habang nag-aalaga rin ng inyong mga anak? Nais kong marinig ang inyong mga kwento dahil dito sa ating programa, palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Gabayan nawa kayo ng may kapal sa inyong bawat hakbang, at maging matatag sana kayo sa pagtatayo ng sarili ning yung imperyo mula sa abo. Pamagat ng kwento. Ang babaeng may korona ng bangal. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria Santos, 35 taong gulong,
kasalukuyang nasa Antipolo, Rizal, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng huwag kailanman isusuko ang sariling halaga para sa mga taong walang utang na loob. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang piksyon at walang layuning mamula o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.